First question po is, can you share which country you visit and gaano po katagal kayo nag-ano po dun sa country? Kahit Tagalog sagot ko o English? Tagalog po. Tagalog lang. Ang dito sa Canada is 37 years na ako pa dito. Yeah. 87 ako nandito. Dito sa Canada. So I've been here how many years? Sobrang tagal na po pala. So ano po yung naging purpose nyo? Bakit po kayo pumunta ng ibang bansa? Para sa work. Para makapagtrabaho. Tapos po, how would you describe that country's food culture po compared dito sa Philippines po? Ang food, culture nila? Opo. Ang dito is mostly healthy. Kasi nandito, parang dito as compared, nandito lahat. Kung anong gusto mo, maano mo lahat. Kaya meron kang pambili dito, lahat ng gusto mo, mabibili mo. Okay. Tapos sila, yung hindi ka naman maninibago kasi yung mga pagkain natin diyan nandito rin. So, hindi ka mahihirapan. May same din po na pagkain. Oo, kasi may mga Asian food. Kaya hindi ka pag sa pagkain, hindi ka maninibago, wala kang hahanapin kasi nandito lang. Hindi naman po kayo nahirapan mag-adjust. Hindi naman, patungkol sa mga ganung culture at saka mga pagkain, wala, hindi mahirap mag-adjust. Madali lang. Next po, ang mahirap lang yung syempre yung adjustment mo, mamimiss mo yung family mo. opo, kasi nga po diba. Lalo na po, ang tagal niyo na po diyan. Minsan lang. Basta family, kaya tapos yung habang natagal, naging used ka na, kaya parang wala din, parang tapos may mga kamag-anak din, kaya use ka na rin sa culture nila, sa Tagalog. Next question po is, ano po yung pinakaunang dish na na-try nyo nung pumunta po kayo dyan sa Canada? Unang dish na parang nagustuhan? Opo, Ganon? parang ganun. Wala kasi halos parehas lang din kasi nung pumunta ako dito is Filipino rin yung napuntahan ko. Kamag-anak. Okay po. Diba? Kaya pagdating dito, wala kaming masyadong difference na kasi Filipino rin yung community ko. Walang kung pagkain, ganun din. So, walang masyadong difference. Can you share your experience po and yung pinaka-memorable dining experience nyo po dyan? Ang pinaka-memorable dining experience? Yung mag-try ng mga pagkain. Wala namang iba-ibang pagkain. Basta, ang mo nga lang dito is, ang difference dito, makaka-dine-in ka kahit saan mo gustong kumain. Ma-afford mo, mo kung saan mo gustong kumain. You can go anywhere. Ang pagkain kasi ng Canadian food, parang compare lang sa parang American food lang din. Ang lang din kasi dito, mga lang din mostly mga sandwiches lang dito, mga burger, mga bake, mga chicken, mga ganyan, mga gano'n lang. Wala masyadong explore ba? Kasi yun naman sa atin, kung i-compare mo, Next po is there any dish or ingredients po na you felt unusual or surprised po? Yung parang, pumunta po kayo sa Canada is may mga bagong ingredients po kayo na parang bago lang po sa inyo. Noong dumating dito, can't explain hindi masyadong bali, ang ko nga is, nung dumating dito is, environment din is Filipino. Kaya wala masyadong difference para sa akin. Kasi, yun nga, Filipino ang nakasanayan ko, Filipino rin yung pagdating ko dito, hindi kami masyadong nag-adjust. Yun ang namin, hindi kami yung katulad ng pupunta ka sa compare kami kung pupunta kami sa Middle East, di ba? Siyempre, iba yung dito ng masyadong ng pagkain, iba. Ito, kanin din kami. Yung difference nung napunta ko kasi isa, hindi mo ma-i-compare sa iba kasi nga, kung yung pagkain namin is Filipino rin, adjustment din kami wala kaming iba din i-adjust kasi nandito lahat sa amin. Kanin is kanin din, parang ganun. Unless na pumunta kami talaga doon sa mga Canadian food, doon lang kami makakapag-iba-different. Pero halos close din. So yung next po is, how do people in that country typically enjoy their meals po? Example po, di ba dito sa Pilipinas, mas na-enjoy kumain ng mga tao sa mga street foods, yung mga sa mga karinderya lang. Diyan po ba po yung mga paano po sila mag-enjoy sa pagkain? Ang mga most in-enjoy nila dito, madalas sila kumain sa labas. Most of sa restaurant, ganyan. Sa restaurant. Parang family restaurant lang. Tapos ang mga adult is mahilig sila. So, mahilig kasi silang lumabas. Sa bar sila. Nag-aano sila ng wine, ganyan. Ganun. Mostly family restaurant lang din, na simple lang. Hindi siya yung mga bongga-bongga. Kasi dito marami rin international restaurant. So, nagkakain din sila ng ibang food. Kasi marami na rin dito mga Vietnamese, mga Thailand. Kanya-kanya rin culture, ang pagkain. So, ang mainly lang ng mga Canadian at saka parang American food lang din sila, mostly mga burger lang, ganyan. Wala masyadong special dishes sila. Mostly lang nila, mga fries, ganyan. Yan lang. Nakuha mo yung sagot, ganun lang. Simple lang silang kumain dito.
Parang same lang doon po dito. Pero Oo, saka nandito ka, pagka, ano kasi, ang ano dito, so nagpupunta sila sa iba, hindi sila yung kunyari Canadian ano ka lang. Basta mas inaano nga nila, ina-appreciate nga nila yung ibang ano ng pagkain eh. Pagka, culture. Oo, pero mostly ano silang dito, sandwiches lang yung mga yan, french fries, basta lalo na Canadian, simple lang, chicken, mga baked chicken lang, yun lang, sandwiches, yun. Hindi po sila mahilig ng kanin katulad natin. Hindi, tayo talaga, hindi katulad natin talaga mahilig tayo sa kanin, di ba? Sila kumakain sila ng kanin paminsan-minsan lang. Pero, Hindi katulad natin sa pagkain nakakain. Sila fries lang, sandwiches, yun lang. Pagkain nila, mostly. Eh tayo, di ako pwede ng ganun, di ako pwede kumain ng sandwiches. Saka mga baked chicken lang, kasi tayo mahilig sa dalawang kain. yung next po is, were there any significant celebrations or example po yung festival dito sa atin where food played or important role po? Kunwari, dito po diba sa Pilipinas, dito sa atin, sa Antipolo, yung festival po dito is parang yung pinakasumaka po which is nag-stand out is yung mga pagkain. Diyan po ba? Meron po bang gano'n? Oo, nag-ano rin sila dito, kaya mga Oktoberfest, ganyan, mga barbecue lang sila, mga strawberry fest, pero may mga kasamang ano rin, mga carnival din. Mga gano'n lang din. Parang Oktoberfest, yung mga, may mga tinda sila mga barbecue lang din. More on grilling. Oo, may gano'n din, oo. Next po is, di ba po, sobrang tagal nyo na po nag-i-stay dyan. Did you learn how to prepare any local dish or yung pinaka-pagkain po dyan na, if so, what did you find interesting or challenging po habang pine-prepare po yung mga pagkain? Habang nagpe-prepare dito ng pagkain. Okay. Ako kasi mahilig kasi akong magluto eh. Mahilig kasi akong Kaya, dito naman, wala naman masyadong mahirap kaya, ang pagkain nga nila lang dito is mga bake lang. Hindi katulad natin na mahirap. Basta mostly dito bake lang eh. Mga baked chicken, mga pasta, yun lang. Walang masyadong ano sila sa pagkain, lalo dito sa Canada. Yung common ano nila, mga baked food lang sila dito. So, madali lang po yung mga... Madali lang dito sa Canada kasi yung American, parang halos parehas lang kami. Hindi katulad sa ibang culture na mahirap pag pupunta ka ng Asia, yung mga India, mga ano, iba-iba. Pag dito ka, madali lang. Kasi mostly ano nila, mga bake lang. Very basic lang compare sa atin. Mas mahirap pa nga sa atin pag-prepare ng pagkain. Kasi sa kanila, mostly. Oo. Walang masyadong importante kasi ang ano lang nila is mga baked chicken lang, mga pasta lang, mga sandwiches lang. So hindi ka maninibago na ano bang dapat mo, hindi mo sila hindi mo sila pipilitin na gagawa ko na ganyan kasi very common. Walang special sila na hindi sila pagkain hindi mo. Kasi yun lang ang ano nila, sandwiches lang talaga sila. Saka mga baked chicken lang, mga ganyan. Wala kang masyadong i-prepare na maarte. Simple lang sila. Yung next po is, how did the locals or yung mga Canadian po dyan, di ba, kung may mga friends po kayo, ganun, react when you shared or showed interest sa pagkain po nila? Gusto nila. Lalo na yung, kasi yung pagkain natin, simple lang tayo, di ba? So, gusto naman nila. Mahilig din sila sa, lalo ng, pinaka-common natin, mga adobo, yung mga ano nila yun, na-adapt nila. Alam nila kung, kanyari, ako, sabi nila, I like your pansit, I like your adobo, lumpia siya, yung spring roll, yun lang naman. Gusto nila yung pagkain natin. And you know, so, find any similarities between the cuisine po dyan and yung cuisine po dito sa Pilipinas? Yung prepare na, yung halos ba? Wala masyadong kasi hindi pwedeng hindi nila makakain yung pagkain natin kasi simple lang yung pagkain natin. Tapos pagkain naman nila, pwede nila din kainin kasi simple lang din yung pagkain nila. Kung sa mostly bake lang sila nga, mga baked chicken, sandwiches. So tayo naman, complete tayo dyan, di ba? Lalo na dyan sa Pilipinas, adapted tayo sa mga pagkain, mga pizza, di ba? Yun lang naman ang pagkain nila So tayo, mas marami pa tayong pagkain dyan compare sa kanila. Kaya yung nila, walang masyadong big change. Wala. Kasi tayo, lalo na dyan sa atin, ang hilig natin kumain, di ba? Lalo na kami. So, walang big difference sa pagkain. So, how does this experience influence you po sa perspective sa pagkain and pagluluto po? Sa pagluluto, walang masyadong sa akin kasi nga, mahilig akong magluto, mahilig akong kumain, mahilig akong mag-explore sa pagkain. So, walang walang kailangan pang hanapin pa or what, wala ka. Hindi ka na mag-ano na gusto ko ng ganyan kasi wala Mag-explore mo yung ibang pagkain, di ba? Instead ng pagkain, wala ka hanapin sa pagkain lang kasi nga very lang sila, simple lang. Oo. Pag pumunta kami sa Amerika, pupuntahan lang din namin doon is yung, kunyari, maghanap kami ng Japan restaurant or something. Hindi kami pupunta kami ng Amerika para kumain kami ng American food. Asian pa rin ang kakainin mo. Tapos dito, kahit mga sila, ayaw namin siyempre ng mga pagkain nila. Kasi Asian nga kami, nandito naman lahat. Kaya, hanapin pa rin namin yung Asian food. Yeah. And yung pinaka-last question po is, tapos na? Are there any ingredients or techniques from that country that you now incorporate into your preparing or cooking food po? Preparing sa atin, wala masyado. Hindi sa akin. Kasi nga,
mahilig ako magluto, marunong ako magluto. So, yung mga ano nila is hindi ko siya masyadong maalam kasi nga mostly pag magluluto yung mga yan, ang mga ano lang nila is mga madadagdag mo lang dun is yung mga ibang spices lang. Yun lang ang difference kasi pag mag-bake ka, tayo salt and pepper lang, yun tayo. Sa kanila, naglalagay lang nila mga thyme, yung mga paprika, mga kung ano-anong mga spices, as me as Filipino, Parang same lang din po sa atin. oo nga, wala masyadong ano ng pagkain. Kaya pag dito, sabi mo nasa Canada ka, very simple lang. Wala kang hahanapin iba kasi compare sa walang hindi mo makukuha na dito lahat. Kaya wala kang paano kung bakit. Hindi ka tulad sa ibang lugar pag nagpunta ka sa kunyari sa Middle East pero hindi iba na ngayon ng panahon direct kasi lahat ng lugar kompleto na. Meron ng mga pagkain natin. Hindi na katulad dati na hanapin mo yung ganyan, kahit ano lahat na dito na kasi. Kaya wala kasi mahanapin. Syempre tayo, pag nagpunta tayo ng abroad, gusto natin is, yung sa akin, hindi ka na maghahanap kasi sanay na tayo sa ganun. Tapos, ano na ma-explore mo sa pagkain nila, hindi mo naman gusto yung kakain ka lang everyday ng sandwich, ganyan, magpipay ka lang ng tayo. Pagkain talaga, may higay sa mga kanin, di ba? Kaya, wala mga yung mga ingredients nila, hindi mo hahanapin. Kasi lahat po, meron na. Sa akin yun, para sa akin lang. Sa pagkain, wala akong problema sa, lalo mahilig ako magluto nga. Hindi po kayo nahirapan mag-adjust. Wala kaming hahanapin iba na yung mag-a-adapt ka, na gusto ko din yan, no? Saka yung pagkain nila, hindi mo kasi yan nga guys sa Pilipinas, kumpleto tayo, marami tayong, halos pareho tayo kung ano yung pagkain nila, basta kakain natin. Kaya, simple lang sila. Yun lang? Yes, Yun lang question? yes po. Yun lang po yung question and thank you po sa time. And mag-iingat po kayo dyan. Thank you po.